Alam mo ba kung bakit napakaraming investment plan ang hindi nagtatagumpay? Ang sagot? Simple lang. Kasi walang malinaw na goal. Isipin mo, parang nagdadrive ka. Paano ka makakarating sa destinasyon mo kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, 'di ba? Ganyan na ganyan sa pag-i-invest. Maraming Pinoy ang sumusubok mag-invest dahil sa isang dahilan. Gusto lang kumita. Pero kapag tinanong mo, para saan ba talaga yung perang yan? Para ba sa pangarap na bahay? Para sa komportableng retirement? O baka naman para sa emergency fund na magbibigay ng peace of mind? Kung wala kang malinaw na direksyon, napakadaling maligaw ng landas at mawala sa diskarte. Ang resulta? Halo-halo ang investments. Kung saan-saan nakalagay ang pera. Pero walang solidong progreso na nakikita. Sayang ang effort at oras. Pero huwag kang mag-alala. Dahil nandito ako para tulungan ka. Sa video na to, ibabahagi ko ang 5 simpleng hakbang para makapag-set ka ng smart investment goals na siguradong gagana para sa'yo. Ready ka na bang mag-invest ng may direksyon? Let's start. Unang hakbang. Identify your why. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ba ako nag-iipon at nag-i-invest? Gusto mo bang mag-retire ng maaga para ma-enjoy ang buhay habang malakas ka pa? Pangarap mo bang magtayo ng sarili mong bahay para sa pamilya mo? O baka naman naghahanda ka para sa edukasyon ng iyong mga anak? Kapag malinaw na malinaw sa iyo ang dahilan, magiging malinaw na rin ang diskarte na kailangan mong gawin. Ang why mo ang magiging gasolina mo para magpatuloy, lalo na sa mga panahong parang ang hirap mag-ipon. Pangalawang hakbang, set a target amount. Ngayong alam mo na ang why mo, kailangan mo na itong lagyan ng numero. Huwag kang matakot maging specific. Halimbawa, kung gusto mo ng down payment sa bahay, magkano ba yon? Kung para sa retirement, magkano ang kailangan mo para mabuhay ng komportable kada buwan? Ilan ang gusto mong maipon sa loob ng 5 taon? O 10 taon? Huwag kang sasagot ng basta malaki. Lagyan mo ng eksaktong halaga. Halimbawa, kailangan ko ng $500,000 sa loob ng 3 taon para sa down payment. Kapag may numero, mas madali mong masusukat ang progress mo. Pangatlong hakbang, assign a time frame. Kailan mo ba kailangan yung perang yon? Ang time frame ang magdidikta kung anong klase ng investment ang bagay para sa goal mo. Ito ang simpleng guide, short-term goals, yung mga kailangan mo sa loob ng 1 hanggang 3 taon. Dito, mas maganda ang mga low-risk investments tulad ng MP2 o high-yield savings accounts sa mga digital bank. Para naman sa midterm goals, yung kailangan mo sa loob ng 3 hanggang 7 taon, pwede ka nang tumingin sa mga balanced options tulad ng mutual funds o UITFs. At para sa long-term goals, yung para sa 7 taon o higit pa, tulad ng retirement, dito ka pwedeng maging mas agresibo. Pwede kang mag-invest sa stocks o kahit sa real estate. Pang-4 na hakbang, match the risk level sa time frame mo. Ito ang common mistake ng marami. Huwag na huwag mong ilalagay ang perang pang short term tulad ng pambayad ng tuition next year sa isang very risky asset tulad ng stocks. Pwedeng bumagsak ang market at malugi ka. Tandaan, kapag maikli ang panahon, dapat safe ang investment. Pero kapag matagal ang iyong investment horizon, tulad ng 10, 20 o 30 years, kaya mong i-handle ang ups and downs ng market. Dito, pwede kang maging mas aggressive para sa mas malaking potential growth. The longer the time, the more risk you can take. At ang huling hakbang, number 5, track and adjust. Ang investment plan ay hindi set it and forget it. Kailangan mo itong i-review ng regular. Sabihin na nating kada 3 buwan o 6 na buwan. Tingnan mo kung on track ka ba sa goals mo. Umaabot ba sa target? Kung hindi, baka kailangan mong dagdagan ang iyong monthly contribution o baka kailangan mong ayusin ang iyong asset allocation. Ang market ay nagbabago at ang buhay mo rin ay nagbabago. Kaya dapat ang investment plan mo ay flexible at kayang mag-adjust. Ayan, ang 5 hakbang para makapagtayo ka ng isang matibay na investment plan. Tandaan, ang pag-i-invest ay hindi karera.
Ito ay isang marathon na nangangailangan ng malinaw na plano at direksyon. At dahil umabot ka hanggang dulo, may bonus teaser ako para sa'yo. Sa susunod nating video, pag-uusapan naman natin kung paano mag-budget ng kita kapag may iba't ibang investment goals. Paano mo hahatiin ang sahod mo para sa retirement, sa house fund, at sa travel fund ng sabay-sabay. Abangan yan! Sana ay marami kang natutunan ngayon. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, please click the like button at mag-subscribe ka na rin sa Money Smart PH para matuto kang mag-invest ng may direksyon at hindi lang puro inspirasyon. Salamat sa panonood at see you on the next video.